Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 8, 2025. Sa araw na ito, Mayo 8, isang masigla at mailap na enerhiya ang dumadaloy sa iyong kalooban, Leo. Parang apoy na hindi mapigil, ang iyong masiglang espiritu ay tila nagsisilbing ilaw sa dilim, nagbibigay saya sa mga taong nasa paligid mo. Ang natural mong kagalakan ay may kapangyarihang magbigay liwanag at pag-asa sa mga taong madalas ay hindi nagpapakita ng kanilang tunay na damdamin. Sa gitna ng iyong mga pakikipag-ugnayan ngayon, bigyan mo ng pagkakataong mapansin kung paanong ang iyong kasiglahan ay hindi lamang nakapagpapasaya sa iyo, kundi umaabot at bumabalot din sa mga mahal mo sa buhay. Ang araw na ito ay paalala na minsan, hindi mo kailangang gumawa ng malaking bagay upang makagawa ng positibong epekto. Ang pagiging totoo mo, ang simpleng ngiti, o ang masayang pagbati ay sapat nang magpasaya ng puso ng iba. Kapag iniukol mo ang iyong atensyon sa kapaligiran, mararamdaman mong ikaw ay parang sinag ng araw sa taglamig, nagbibigay init sa isang malamig na mundo. Kaya't habang pinipili mong yakapin ang iyong likas na saya, bigyan mo rin ng espasyo ang sarili mo upang mapansin kung sino sa paligid mo ang nangangailangan ng liwanag mong iyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang magbebenepisyo sa positibong enerhiya, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa iyo. Mahalaga ring tandaan na ang kagalakan ay hindi kailangang ipagpilitan, kusa itong lumilitaw sa taong tapat sa kanyang sarili. Sa gitna ng mainit na enerhiya ng araw, mahalagang balansihin ang damdamin. Maaaring may mga damdaming biglang umusbong mula sa kailaliman ng iyong puso. At habang ang ilan sa mga damdaming ito ay nagbibigay aliw, may ilan ding maaaring bumalot ng kalungkutan o pagdududa. Hindi mo kailangang itaboy o supilin ang mga ito. Sa halip, hayaang magsama-sama ang iyong tuwa, lungkot, pananabik, at pag-aalinlangan sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili. Kapag pinapayagan mong umiral ang lahat ng emosyon nang walang panghuhusga, binibigyan mo ang sarili mo ng kapangyarihang magmahal at maunawaan ng mas buo. Ang balanse ng damdamin ay hindi nangangahulugang walang hinanakit, kundi ang pagtanggap sa bawat damdamin bilang bahagi ng iyong kabuuan. Sa ganitong pagtanaw, makikita mo na ang mga damdaming pilit mong iniiwasan noon ay maaari palang maging gabay sa iyong pagpapalalim sa sarili. Kapag may takot kang naramdaman, tanungin ang sarili, ano ang pinanggagalingan nito? Kapag may kasiyahan, tanungin mo rin, ano ang pinanggagalingan nito? Sa pamamagitan ng ganitong pagninilay, nagkakaroon ka ng mas matibay na pundasyon sa emosyonal mong buhay. At sa proseso, napapalakas mo rin ang iyong kakayahang makibagay at umunawa sa mga damdamin ng iba. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal, hindi lamang bilang damdamin kundi bilang kilos at pag-unawa. Hinihikayat kang ipahayag ang pasasalamat at pagmamahal sa mga mahal mo sa buhay. Hindi kailangang magarbo o enggrande. Minsan, sapat na ang isang tapat na mensahe, isang yakap, isang simpleng tanong kung kumusta sila. Kapag ipinapakita mo ang pagpapahalaga mo sa kanila, lumilikha ka ng mas malalim na koneksyon, at pinupuno mo ang pagitan nyo ng init at kabutihan. Ang mga salitang "imahal kita" o "salamat" ay tila may mahikang hindi mo man agad mapapansin, ngunit matagal na nananatili sa puso ng taong nakarinig. Sa larangan ng mga relasyon, ito ang panahon upang palalimin ang koneksyon, hindi lamang sa romantikong aspeto kundi pati sa pamilya, kaibigan, at sarili. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi laging madali, ngunit sa pagbibigay ng oras, atensyon, at sinseridad, napapalambot ang anumang pader na maaaring namamagitan. Isipin mo ang iyong sarili na parang ilaw sa isang tahanan, kahit gaano kaliit, kaya nitong itaboy ang dilim. Ang iyong kabutihan at bukas na puso ay maaaring maging dahilan upang gumaan ang loob ng isang taong matagal nang nagdadala ng bigat. Sa enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon, hayaang ang universo ang magsilbing gabay sa iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa iyong sarili. Damhin mo ang ritmo ng pagmamahal at balanse na dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malikhain ka, mas inspiradong kumilos, at mas bukas sa mga posibilidad ng buhay.
Yakapin mo ang iyong kapangyarihang lumikha ng saya at pagkakaisa, sapagkat bilang isang Leo, ikaw ay isinilang upang magliwanag, upang magpakita ng tapang, at upang magsilbing inspirasyon sa iba. Sa aspeto ng kabuhayan, maaaring ito ang tamang panahon upang gamitin ang iyong masiglang disposisyon upang makipag-network o magpakita ng iyong mga ideya. Ang iyong kumpiyansa ay maaaring makaimpluwensya sa iba at makabukas ng mga pinto ng oportunidad. Sa usaping emosyon, tandaan na ang pagpapakatotoo sa nararamdaman ay susi sa kapayapaan ng kalooban. Huwag kang matakot ipahayag kung ano ang tunay mong nararamdaman, mapapositibo man o hindi. Sa larangan ng kalusugan, ang balanse sa emosyon at pisikal na aktibidad ay makatutulong upang manatili kang nasa pinakamabuting anyo. Subukang maglakad-lakad, mag-ehersisyo ng banayad, o maglaan ng oras para sa tahimik na pagninilay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay kulay kahel, sumisimbolo ng kasiglahan, optimismo, at malikhaing enerhiya. Ang mga maswerteng numero na makakatulong sa iyo ay 5, 17, at 22. Ang maswerteng gawain ay ang paglalaan ng oras para makipag-usap sa isang mahal sa buhay o kaibigan, isang masinsinang usapan na bukas ang damdamin at puso. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng sulat o mensahe. Ang intensyon ay mahalaga, ang layuning maipadama sa kanila kung gaano mo sila pinapahalagahan. Bilang pagtatapos ng araw, alalahanin mong ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang nagmumula sa kung ano ang natatanggap mo mula sa mundo, kundi sa kung paano ka nagbibigay ng liwanag at kabutihan sa kapwa mo. Sa araw na ito, pinapaalalahanan ka na ang iyong pagkatao ay sapat, ang iyong kagalakan ay makapangyarihan, at ang iyong presensya ay isang biyaya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong ipagkait sa mundo ang iyong liwanag. Hayaan mong mamukadkad ang iyong kabuuan sa pagmamahal, sa koneksyon, sa kasiyahan. Ito ang araw mo upang hindi lamang magliwanag, kundi upang magbigay ng liwanag. Naway dalhin mo ang aral ng araw na ito hindi lamang sa iyong isipan kundi sa iyong puso. Kapag pinili mong magpakita ng kabutihan, kahit sa maliliit na paraan, nagkakaroon ka ng kontribusyon sa isang mas mapayapang mundo. Sa gitna ng kaguluhan, alalahanin mong ang iyong ngiti, ang iyong malasakit, at ang iyong liwanag bilang isang Leo ay sapat ng dahilan upang ang ibang tao ay muling maniwala sa kagandahan ng buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo